what? 21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkathatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Sa buong mundo, sa kabila po ng mga advanced sa conventional na medisina ay maaari advanced med na marami pa rin ang mas pinipili mga kasama ang traditional medicine o yung traditional na paraan ng panggagamot para lunasan ang karamdaman. Bakit nga ba? Yan ang tanong ng karamihan partikular ng mga doktor. Bakit nga ba? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 4. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan. Magandang hapon mga kaibigan, mga kapitbahay at mga kabarangay. Kapag may sakit, doktor o albularyo. Kanino ba dapat lumapit? Yan ang tanong natin ngayon. Pero bago natin sagutin, isa munang masustansyang pagbati sa masipag na Executive Director ng National Nutrition Council, ang ating ninang sa nutrisyon at kalusugan, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po. Ninang Bernie pa rin ang tawag ko kay Asek ng Nina. Dahil palapit ng palapit. Oo nga. 18 days, ma'am. Wow, bilang na bilang. Bilang na bilang, no? Monitor. Magandang hapon sa iyo, Rod, at sa lahat ng ating mga kaibigan at masugid na listener, likers din ng Facebook at followers sa Twitter. Yung mga kapitbahay ni Rod, magandang hapon din po. Ang sagot ko sa tanong mo, Rod, ay depende. Depende. Oo, depende dun sa paniniwala. At syempre, yung pangangailangan din ng pasyente. Kasi meron naman ng talagang kakayanin nung isang paraan, meron ding hindi kakayanin nung isang paraan. So, depende lang. Actually, meron ng sabay na dumudulog dun sa traditional at dun sa conventional. Na panggagamot. Oo. Kung minsan nauuna yung isa, kung minsan naman yung isa muna. So, depende. Depende. Oo. Pero ma'am, marami pa rin, ma'am, lalo na sa mga lalawigan na mas pipiliin ang traditional na medisina, naniniwala at pumupunta sa mga hilot o kaya naman sa mga albularyo. Palagay ko, ma'am, ang isang dahilan kasi mas mura at madaling puntahan. Diba? Paminsan nga Kabergs. Kabergs nila. Nasa kabilang daan, minsan kapitbahay lang. Tsaka kilalang-kilala nila kasi taga-ron din. Oo. Actually, sinusuportahan ng ating pamahalaan, Rod, yung traditional at alternative medicine. In fact, meron nga tayong batas yung Republic Act number 8423 o yung Traditional and Alternative Medicine Act. Ang ganda ng kanyang acronym. Traditional and Alternative Medicine Act. Ano yun? Tama. O, diba? Tama. Ang galing. 1997 pa yan isinabatas. At ito yung lumikha sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o ang tinatawag nating PITAC. Oo, ito yung government agency na responsible for traditional and alternative healthcare. Mabuti pang ipakilala na natin ang ating bisitang eksperto para maipaliwanag kung gaano nga ba ka-epektibo yung traditional at alternative medicine or alternative healthcare at nang hindi rin mabuking na wala tayong alam dun. Okay, siya po ay walang iba kundi ang Division Head ng Training and Social Advocacy Division ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, si Dr. Francis Vicente S. Ras. Magandang tanghali po, Dr. Ras, at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon.
Yes, magandang tanghali rin po kay Sir Rod saka kay Asek Bernie. Yes, buti nakapunta kayo at kasama natin ngayong hapon. So, siguro ipakilala muna natin Dr. Ras or Dr. Francis. Ano ba yung ahensya na nire-represent ninyo? Ay, opo. Ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare or yung tinatawag po natin na PITAC ay isang government-owned and controlled corporation na kinreate nung under Republic Act 8423 or yung tinatawag po natin na TAMA Law or Traditional and Alternative Medical Act of 1997. So, ang mandatos po nito or ang layunin ay upang iangat or to accelerate the development ng ating traditional at alternatibong pamamaraan ng paggagamot upang lalong-lalo na po yung may mga dumaan na po sa scientificong pag-aaral na based on that ay ito po ay epektibo or mabisa at affordable or mura po para sa ating mga constituent. Rod, talagang sinusuportahan ng ating pamahalaan kasi meron nga ng batas at the same time nag-create din ng ahensya. Opo. At nire-recognize na merong lugar sa ating buhay yung traditional or alternative healthcare. Ayun. Oo. So, Paano ba dinidefine, Doc, kung ano ba yung traditional? Dapat ba matanda siya? Hindi na. Okay. O Meron po makaluma. tayong opo, Asek. Ang definition po sa ayon po sa ating batas ng traditional medicine po. Ito po yung mga pamamaraan ng panggagamot na sumatotal po ng mga kaalaman, paniniwala at karunungan sa paggagamot ng mga ating mga ninuno na manggagamot na na-transfer po sa Naisalin. opo, sa iba't ibang henerasyon. So, yun po ang tinatawag natin na traditional medicine po. Oo. Pwede tayong magbigay ng example, Doc, para mas maintindihan nila. Ano-ano yung mga isinalin na yun sa mga henerasyon ng mga practices? Oo. Opo. Sa ibang bansa po, meron po tayong tinatawag na acupuncture or traditional Chinese medicine. So, actually po, kung ating susuriin, ang acupuncture po ay more than 2,000 years. Old. No? Old na po. Oo. Sa China yan nagmula, Doc. Ano po? China po. Oo. Bago pa dumating po ang tinatawag natin na modern medicine or conventional Nauna na medicine. siya. Opo. Oo. at hanggang ngayon, ginagawa pa Yes. nila ito. Oo. So, yung acupuncture, Doc, yun yung may gamit na maliliit na Karayom po. Karayom. Okay. So, ano pa po, Doc? So sa Mga atin po sa example. Pilipinas, meron din po tayong pamamaraan ng or traditional na pamamaraan ng paggagamot. Yung tawag po natin dito yung hilot. Ayun, hilot. Okay. Usong-uso to sa mga Bernie, no? Sa mga komunidad. Yung Oo, hilot. kasi- sa mga probinsya. Pwede siyang, di ba sa pilay, pag Opo. mapilayan ka, Yes, opo. malaglag yung bata, dalin mo kaagad sa hilot, di ba, no? Pero hilot din has a place in the maternal care, pregnant women. Meron ano? din po tayong marami Pero- po kasing klase ng sige, hilot Doc, po. paki-explain So, mo, Doc. meron po tayong hilot na sa bali. Bali Okay. yun pala Ayan, yung Meron tayong hilot sa pilay. iba ba yung Iba po. Okay. At meron din po tayong hilot na nagpapaanak. Bali. Opo. Okay. Pilay. Yung ibang hilot po ay may mga kombinasyon po silang paggamit po ng mga halamang gamot. Oh. So, marami pong klase ng hilot po. Herbalist yung bang Yes, ay opo. hilot na may Okay. Tapos lahat yun, may mga angkin na prosesong proven effective. Yes, opo. So, ano naman yung alternative healthcare? Yun din ba yun? Ang traditional medicine Oo. ay nakapaloob po sa tinatawag natin na alternative medicine. So, pag sinabi po natin alternative medicine, ito po yung mga pamamaraan ng paggagamot na hindi nakapaloob dun sa tinatawag natin na conventional medicine or hindi po siya itinuro dun sa mga nag-aaral po ng conventional medicine. Oo. Saan sila nakukuha yung alternative
healthcare. Opo. Ang iba't ibang bansa po, sabi ko nga kanina, ay may Oo. kanya-kanyang alternatibong pamamaraan ng paggagamot. So, gaya po sa ang homeopathy po, ito po ay galing po sa Europe. Tapos, ang naturopathy po ay galing po ito sa Estados Unidos. Doc, ano natin, ano yung homeopathy, ano yung natural, nabulol na ako. ang homeopathy po, Homeopathy, oo. they follow yung principle na like cures like. Like yours, like, Apo, kung ano yung nagko-cause sa iyo ng simptomas, Oo. yun din po ang gamot sa inyo. Ah. So gaya po ng sibuyas, okay? Kapag habang naiyak ka. inaano mo yung sibuyas, kung minsan It's sisipunin ka. Oo. So a little amount of your sibuyas will cure your colds. When you have colds, yun din ang iaano Yes, mo. okay. Okay. Pero it's parang talagang natural yung homeopathy. Yes, opo. Natural na So, they use minerals saka mga herbs po. Sometimes animals. okay. Tapos, dinidilute po nila yon. No? So, may tinatawag silang tincture. Mhm. Tapos, yung tincture na yun, dinidilute nila sa 60x. So, hindi mo talaga siya matitrace dun sa Kung ano medicine yung- po nila. Yes. So, Kung parang ano mismo yung they are saying na sa'yo. yung espiritu lang po nung halamang gamot or nung espiritu ng animals. Yes. So, doon naman sa isa, yung naturopathy. Naturopathy. Opo. Naturopathy. Oo. Ano naman po Naturopathy po, ito po ay iba't ibang pamamaraan ng paggagamot na lahat natural. yun? Okay, kasama na po dito yung tinatawag natin na traditional Chinese medicine, kasama na rin po dito yung tinatawag natin na nutritional therapy. So, actually yung naturopathy, it's more of nutritional Yun, therapy. Okay. Yes. So, opo. food-based. Food-based yung po. Kasi so, po, lahat ng mga compounds or essences ng pagkain na nakakagamot. yes. Yun opo. yung talagang inaano dito sa naturopathy. Yes, yun po. Yun. Kasi may principle po ang naturopathy kung saan sabi nila ang composition po ng pagkain natin ay kailangan 70% live and 30% lang po yung cook. Okay. Ibig sabihin, ang pagkain natin ay Hindi mo lulutuin. yes. Fresh mong kakainin. Fresh, opo. Oo. Kasi At least 70%. 70%, opo. Kasi mahirap kainin ang bigas ng hindi niluto. Di ba? Kailangan lutuin. At saka hindi Oo. mo Yes. gagamit ng katawan pag Correct. masyado ring ano. Kasi napakatigas yun, Oo, Aseng. no? oo. Tama nga naman. Oo. So, dun sa, balik tayo po sa traditional, yung nagsimula tayo sa acupuncture, tapos yung hilot na iba-ibang klase, pang bali, pang pilay, pang nganak, tsaka yung mga herbals. Ano pa pong ibang klaseng traditional na nandito sa atin? Opo, meron po rin tayong chiropractic. Chiropractic. Okay. Ano naman po yun, Doc? Ito po yung ang practice po ng chiropractic is parang ina-align po nila yung spine mo sa dahilan na doon po kasi sa spine natin, doon lumalabas yung mga ugat Nerves. or yung nerves. Oo. So, kapag hindi align po ang spine natin, doon tayo nagkakasakit. So, doon sa part ng ulo natin, kung may headache tayo, most probably hindi align yung spine mo doon sa may head part. Mhm. So, kung may sakit ka sa abdominal area, most probably doon sa spine sa abdominal area hindi Medyo align. hindi Opo, align. hindi align. So, Marami na ba minamanipulate po tayong nila doon. marami na ba tayong practitioners dito sa Pilipinas ng chiropractic? Opo, meron po tayong mga Pilipino at meron din po tayong mga foreigners na nagpa-practice ng chiropractic. Mhm. So, we have around 20 practitioner, no? Dito Both ngayon. local and foreigner. Oo. Maano ba siya? Na-interesante ako kasi maraming problema yung likod, masakit ang likod, di ba? Oo, Lalo na opo, pag opo, medyo adult. Pagod. Yun ba yung effective na Doc? Doc Francis, yun ba yung effective na igagamot sa'yo? Yes, as opo. traditional? Ang chiropractic po, meron din po silang paraan sa paggagamot ng mga low back pain, Mhm. okay, headache,
Inaaral nila yan. Inaaral Doktor din po ba nila yan. sila? Yes. Yung mga nagpa-practice ng chiropractic? Opo, sa US po kasi nag-graduate yung mga practitioner natin ng chiropractic Wala dito. dito. Wala Opo, wala pa po wala pa. tayong ino-offer na course ng chiropractic, and actually they are planning na sana may isang universidad or college no dito sa Pilipinas no that would offer the course. So tinatrabaho po nila yon ng asosasyon. Okay. Siguro 20 pa lang. medyo mahal yung Pag-usapan natin mamaya. Pag-usapan natin mamaya yan. Pero for the meantime, Asek, break muna tayo. Oo. Ito rin ang isa sa mga inaabangan ng ating mga suki, ang text question of the day. Hindi sila nagbre-break para dito. Ay, hindi. Okay, maiksi lang po magbigay ng dalawang uri ng traditional medicine o yung traditional na paraan ng panggagamot. No, napaka-easy. Napaka-simple ng Dinidiscuss ating natin ni tanong. Doc Oo. Francis. Mga kasama, i-text nyo lang po inyong sagot sa ganitong format. Ang full name, space, address, space, sagot, at i-send po sa 0919-884-0659. Kung mayroon po kayong mga tanong kay Asek Bernie at sa ating bisita, text nyo lang po ang inyong tanong sa 0921-431-1044. For smart users po yan. At para naman sa mga gumagamit ng Globe, ang numero po natin ay 0927-650-6795. Sa subscribers, ang numero 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Say no to high blood, heart attack, at diabetes. Bawasan ang pagkahilig sa mga pagkaing masyadong maaalat, matataba, at matatamis para masigla ang daloy ng dugo at paghinga. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Nanay, gusto mo bang malusog at hindi malnourished ang iyong anak? Maaari mo siyang pasusuhin mula pagkasilang at pakainin siya simula 6 na buwan at syempre tuloy-tuloy pa rin ang pagpapasuso mo kahit hanggang 2 taon o higit pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Nagpapatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at ang ating tinatalakay ngayong hapon ay traditional and alternative healthcare. At ang ating guest resource person mismo dito sa loob ng ating studio ay si Dr. Francis Vicente S. Ras. Siya po ang Division Chief ng Training and Social Advocacy Division ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare na tawag for short ay PITAC. Yan. Alright mga kasama, reminder lang mga amigo at amiga. Yan. Pwede nyo nga pakinggan muli at mapanood pong ating episode ngayon at yung mga nakaraan. Ang kailangan nyo lang gawin, punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word po yung Radyo Mo sa Nutrisyon. Pwede nyo rin po kaming gawing friend sa Facebook. I-like lang yung aming page. Facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Isang word din po yun. Pwede nyo rin po kaming i-follow sa Twitter. Ayan. Twitter.com/Radyo Nutrition naman. Kompleto ho po kami. May Facebook, may Twitter, at may Ustream pa. Ayun. Sige, patuloy na po tayo. Maganda yung ating pinag-uusapan, pero kailangan natin malaman kung mabisa ba yung traditional medicine Yan ang o importante. alternative healthcare. Lalo pa nga ngayon, sabi mo kanina sa opening, medyo mahal yung conventional. Yes, So, opo ma'am. Doc Francis po, gaano po kabisa yung traditional Apo. Sa acupuncture po, example po sa acupuncture, ang World Health Organization, meron na po silang more than 100 na conditions that can be treated using acupuncture. And ganun din po sa ating sa herbal medicine, may mga pagsusuri at mga pag-aaral na po na ginagawa kung saan epektibo po ang ating mga herbal medicine. So gaya po ng lagundi, pwede po itong gamitin sa ubo at saka sa asthma, ang ating sambong para sa bato at saka
pampaihi rin po to, or tinatawag natin na diuretic. Yun po, Doc, na sinabi mong Lagundi at saka Sambong, meron na ng commercial preparations, di ba? Yes, opo. Hindi na siya tapal-tapal lang o kaya di ba? Decoction. Opo. Oo, pero oo, pwede ano rin siya? po itong ihanda sa Pwede sa pa bahay. rin, Opo. oo. Pero pwede na ring inumin na tableta. Yes, may Kasi available ako na po. nakainom na ako ng Lagundi sa totoo lang. Oo. So meron na rin pala. So ang sabi niyo kasi kanina na nag-aano tayo ng promote natin ng pitak after it has been proven effective. Yes, opo. Pwede pong bigyan na niyo ng idea paano ba prove effective ang isang panggagamot. Anong proseso? Halimbawa, si Lagundi, paano siya naging accepted? Ang Lagundi po, yung sa ating mga halamang gamot po, ay dumana po ito sa pag-aaral. So, ang gumawa po ng mga pag-aaral po dito ay ang National Integrated Research Program on Medicinal Plants ng UP Manila. So, sila po ang nag-aral sa ating mga halamang gamot. So, kaya Pero matagal yan, alam ko, di ba? Matagal. Medyo matagal at saka may kamahalan talaga. Mabusisi rin yung Yung proseso, ma'am. Oo, kasi ina-identify talaga nila ano ba yung substance na nagpapagamot. Among them, the composition nung halaman, doon yung talagang kumbaga nagpapagaling sa sakit ng tao. Kaya matagal kasi yung proseso. nauupo rin ako as member ng Philippine Council for Health Research and Development, PCHRD. Yun yung mga nagpro-propose sa PCHRD for grants in aid, yung mga researchers naman natin sa pharmacology. Yes, opo. Kaya nga, di ba matagal na nating naririnig yung Sambong, pero ngayon lang nagkaroon sa in syrup, di ba? Or in capsule. Oo. So, sa mga karamdaman, pwede pala ring gagamitin mo pa rin yung traditional way of preparing mo. At the same time, pwede mo rin gamitin yung tabletas na, oo. Kasi po karaniwan po sa mga rural area, kung hindi naaabot ng ating mga doktor, so minsan nagte-training po kami sa mga barangay health worker kung paano po ihanda ang paggawa ng decoction. Tinuturo rin sa kanila. Tinuturuan po namin sila. So gaya ng isang basong Lagundi, tapos 2 basong tubig, pakukuluan mo siya hanggang maging isang baso, tapos tatanggalin mo yung mga dahon. Opo, dahon. Pwede mo na siyang inumin. Okay. Pangtanggal ng ubo. At saka asthma. Doc, ito po, may tanong tayo galing sa ating isang listener, si Emily ng Taliptip. Good PM po, Doc. Nagpapamasahe ako ng twice, 2 beses isang linggo. Hilot po siya ng nagpapanganak. Kasi di na ako nakapag-exercise. Hindi na rin ako nakakalakad. Masama ba yun? I'm Emily. Emily ng Taliptip. Parang sinubstitute na ni Emily yung pagpapamasahe doon sa kanyang exercise. Hindi po masama yun kasi actually po ang masahe po ay yung tinatawag natin na passive exercise. So kung tamad ka na mag-exercise, pwede pong substitute ang pagpapamasahe. Pero kung ang balak mo ay magpapayat, hindi po yun effective. Yung passive exercise. Emily, lakad-lakad lang. Pag may time. Okay. Pagka naman po, Doc Francis, may nangyaring hindi maganda sa iyo after traditional medical treatment, o kaya gumamit ka ng traditional medicine, saan sila pwedeng magreklamo kung may nangyari? Opo, actually po ang PITAC po ngayon ay meron na po kaming certification sa mga traditional and alternative practitioner. So, we have certification para po sa acupuncture, chiropractic, homeopathy, at saka naturopathy. So, kung meron po kayong reklamo, or hanapin nyo po yung certification po ng PITAC, dun sa mga practitioner po na pupuntahan nyo. Kung certified po sila ng PITAC. Tapos kung may reklamo po kayo, pwede nyo po idulog po sa aming sa aming impilan, sa aming opisina po, na matatagpuan po dun sa
East Avenue Medical Center compound. So, tapat lang po kami ng Social Security System. Sa Mekanto Gate lang. 5 po. So, Doc, yung mga, sabi mo kanina, yung mga chiropractic specialist na hindi dito na train or may mga foreigner tayo na mga practitioners, ano rin nyo, covered nyo rin? Meron din dapat sila ng parang license from PITAC? Yes, opo. Meron, kailan po, certified rin po sila ng kailangan hanapin mo yon PITAC, kung yes. kasi otherwise baka takbuhan ka, no? Kung may problema, mahirap tayong maghabol. Meron po tayong another tanong from our caller, hindi lang niya na ibigay yung kanyang pangalan. Sabi niya, meron po bang mga lugar na may service ng chiropractic at affordable po ba? Ito yung tanong ni Rod kanina bago tayo break. Yes, meron po tayong mga certified from Davao. Meron rin po tayo sa Cebu at ang karamihan po talaga ay nandito po sa Manila. Opo. Tapos yun nga sa hanapin, affordable daw po ba? Affordable ba? Ano po ba ang mga rack rate nila? Di ako masyadong familiar pero ang naririnig ko on the first session, kung minsan umaabot po siya ng mga hanggang 3,000. Then, first session po. Kasi nga, gagawan ka pa po ng diagnostic, Naku, medyo kailangan malalim yung bulsa mo at hindi butas. Kung first session pa lang 3,000 naman. Pero kung kaya nyo naman ma-afford yun, why not? So meron pa ba po tayo, Doc, ng acupuncture, hilot, chiropractic? Meron pa bang ibang meron din po tayong Ayurveda pero kukunti lang po ang practitioner po ng Ayurveda. Ang Ayurveda po, ito po ay Indian medicine. Opo. Galing po siya sa India. Okay. Mahirap yun yata, Hanapin tayo galing pang India. At saka ilan lang. Siguro sa community, mga Hindu community, Yes. merong nagpa-practice nun, but it's not too popular pa. Opo. So, anong future po ng traditional medicine at alternative healthcare dito sa atin? Okay, opo. Isa rin po sa layunin po ng PITAC or ng Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare ay ma-integrate itong tinatawag natin na traditional at alternatibong pamamaraan ng panggagamot para mabigyan po natin ng choice, no, ang ating mga constituents or ang ating mga pasyente kung ano po yung angkop dun sa kanilang karamdaman. Okay. Para depende sa kanilang kapasidad. Ganon. Isa na lang, Doc, na tanong. Yung mga pilay, bale, specialist natin ng mga hilot, yun sila at saka nagmamasahe. Sila ba meron ng asosasyon? Sila ba nire-recognize din dapat ng PITAC? Sa kasalukuyan po, gumagawa po kami ng guidelines Okay. para po dun sa practice nila. Pero may mga identified na po kami na mga asosasyon. At saka talagang nag-train talaga sila. Yes, Oo. opo. So yung mga nakikita nating masahista Sa sa loob ng halimbawa mall. sa mall, Opo. sa airport, sa kadalasan mga bulag, sila ba'y na rin na train ba sila at saka na accredit? Actually po, ang titingnan nyo po sa kanila kung sila ba ay certified na ng DOH kasi nga meron po tayong certification sa Department of Health ng massage therapist or tinatawag ng LMT, Licensed Massage Therapist, or kung sila po ba ay certified ng TESDA po. TESDA, kung doon sila nag-train. Yes. Oo. Okay. So may mga maski sa beach, di ba? Mayroon ding mga ganun. May mga Ito na nga sa nagmamasahe. sa Boracay. Oo, marami. Sabi ni sa maski daw sa Baywalk dito dati sa sa Ross Boulevard, meron na mayroon rin. din mga rumaraket na gano'n. May mga Pero madali lang sila, 'di ba? Yung talagang kita mo na Pinoy, yung Opo, yung paraan pagmamasahe, pagmamasahe paghihilo. talaga. Opo, yung mga haplos, oo. hagod po nila. Pinoy na Pinoy. Oo. Pinoy na Pinoy. So talagang yon, nag-train din sila. Hindi Yes. naman sila Opo. okay. So maganda. Okay, ang traditional po at alternative medicine ay yung sabi nga ni Doc kanina,
suma total ng mga kaalaman at pamamaraan na nakabase dun sa mga teorya, paniniwala at karanasan ng mga sinauna pang iba't ibang kultura na ginagamit sa prevention at panggagamot sa mga karamdaman. Bagamat nga po may mga pagkakataong mahirap ipaliwanag yung mga kaalamang ito, hindi maikakailang epektibo yung marami at dahil dito ay kinikilala at tanggap ng pamahalaan mismo ang sektor ng non-conventional or non-traditional ay traditional na medicine. Marami sa ating mga Pilipino gumagamit pa rin yan, di ba? Traditional na medicine dahil ito na yung nakalakihan. Kaya naman angkop lamang na ating patuloy na alamin at siguruhin ang pagiging ligtas nito. So magandang malaman na ang pamahalaan din ay may certification process, so hindi lang basta-basta pwedeng mag-practice dito sa ating bansa. Yung mga may kaalaman, may konting kaalaman na hinasa din sa training, pero tayo mismo naman na magpapagamot, kung tayo yun ang ating gagamitin na pamamaraan, hanapin din po natin sa kanila yung certification na inisyu ng Department of Health o kaya naman sa mga hilot or sa mga nagmamasa. Yung certification din kahit na ng TESDA dahil na-accredit ng Department of Health, yung mga training institutions dito na accredited din ang TESDA. So, ito ay sisiguraduhin natin na ligtas ang mga ito, mabisa at akmang kalidad upang mapangalagaan at ma-preserve din ang ating mga minanang karunungan at tradisyon sa ating mga ninuno. So, maraming salamat po sa ating resource person na si Dr. Francis Vicente S. Ras. Siya po ang Division Chief ng Training and Social Advocacy Division ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Thank you very much po sa pagdalo ninyo sa ating Radyo Musta Nutrition Program. Baka meron pa kayo ng konting parting words para sa ating mga nakikinig, Dr. Francis Ras. Ay, opo. If you have any concern po doon sa traditional alternative mo pamamaraan ng paggagamot, pwede po kayong tumawag po sa aming himpilan, sa aming tanggapan. Ito po ay 496-9676. 496-9676. Okay, madaling tandaan yata. 496-9676 po ang contact number ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Alright, thank you very much, Doc. Ras, mga kasama, narito na po ang mga mapalad nating winners of 50 pesos na cellphone load. At ang mga nagwagi, nasa number 1, si Denver Santos from Rizal, Palawan, Chiropractic. Tama ba? Chiropractic. Ayun. At Hilot sa Bali. Ayun. Hilot sa Bali. Si number 2, si Gian Pangan ng Magallanes, Tagloban City, Leyte. Congratulations, Gian. At least may load na siya na 50. Hilot at meron kaya siyang kuryente? Yun ang tanong doon. Kung congratulations, Gian, kung full bar ba yung kanyang battery, baka dahil sa walang pupunta siya din sa command center para magpa-charge. Hilot at acupuncture. Ayan, si Gideon Villanueva. Mama na naman. From Sarangani Province. Ay, wow. Yeah. Malayo-layo yan galing lang ako dyan kahapon. Hilot at acupuncture yung kanyang sagot rito. So si Pitikay nagparamdam uli. From present from Oriental Mindoro. Tama, Hilot. Ano ba si Pitikay? Babae, lalaki? Babae ito, ma'am. Oo, si Pitikay talagang isa to sa mga suki namin. Acupuncture at Hilot. At si Michelle Samson from Mabalacat, Pampanga. Yun, acupuncture at chiropractic. Yung sagot niya. At si yung pang-anim natin, ma'am, ito taga Quezon City lang.
Acupuncture at homeopathy. Homeopathy. Ayun. Si Norma Orozio from Santa Teresa, Quezon City. Oy, congratulations sa inyong lahat. Congratulations sa ating mga winners. 50-50, Rod. 50 ang male, 50%. Ay, hati-hati. oo. Yun ang maganda. Oo. Congratulations. Congratulations Nakinig mga talaga kasama. kayo, ha? Tama, dahil lahat yung mga sagot nila ay tama. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilig sa radyo mo sa nutrisyon. Tandaan mga kasama, dito po sa radyo mo sa nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisisikin naman namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami pong inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan nyo sa kinabukasan. Mula sa That time check was brought to you by Columbia. Maligaya